Isang modern classic na helmet na naman yung i-review natin syempre para sa inyo. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud. So matagal-tagal din tayo nakapag-review ng isang classic type na helmet. So isa tong classic modern o modern classic na type na helmet kasi nga meron siya sa loob na modern tapos yung panglabas niya ay classic look or mga 90s na design. No? So kung hindi ako nagkakamali, isa to sa ngayon sa nagtitrending na helmet kasi nga sobrang mura lang nito. So alam nyo na siguro kung anong helmet to. Meron po siyang badge dyan. Siyempre may pangalan po siya sa harap. So isa itong modern classic na helmet. Matagal-tagal din tayo nakapag-review kasi nga yung last natin na review na modern classic na helmet yung Spy Nomad, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga ilang months, siguro last year pa ata yun or 5 months ago. So ito na yung kapareho nun. So medyo may similarity sila ng konti. And ayan, tingnan natin kung anong meron dito or anong kinaganda nito. So ito yung sa gilid niya. Yung kanyang mga certification naman, Zebra Helmet DOTFMV certified and certified product safety lang yung nakalagay dito. And syempre yung pangalan nito ay Zebra Vertoso, kung di ako nagkakamali sa pag-pronounce. Meron po siyang vents dito sa kanyang likod. Wala po siyang vents dito sa likod sa bandang itaas ng ulo. And ito naman yung kanyang harap. Ayan, napaka-astig ng kanyang harap. Parang bad boy na classic, no, or mga pang Harley type or na mga pang chopper type na helmet, no. So or cafe racer pwede din. Maganda din doon tignan kasi mostly na gumagamit ng mga classic na ganto na design ay yung mga Super 4 na classic, yung naka cafe racer type na motor, yung mga Harley type or mga chopper bike, no. So itong napakaganda. Meron po siyang minimal lock dito. Ayan, open natin yung kanyang vents or yung kanyang visor. And nakikita nyo ba kung anong kulay ng kanyang padding sa loob? Sobrang solid po yung kanyang paddings. I tell you, kung meron kayo nito makita sa mga malapit yan sa shop nyo, please tignan nyo po yung quality ng helmet na to. Isa tong Zebra Vertoso. Ayan, inuulit ko. So wala po siya nakalagay na eyeglass ready, pero I think pwede naman siya kasi hindi naman siya matigas dito. Sa nagtatanong dyan kung eyeglass ready, yung kanyang viewing dito hindi masyadong maliit, hindi din masyadong malapad, no. Sakto lang po siya para sa isang classic or modern classic na helmet, no. So meron po siyang dalang black. So ito kasi clear, hindi ko na pinalitan. Meron po siyang black na ganto. So hindi po Revolence yung nakalagay. Maganda sana kung naka Revolence. And kung hindi mo naman gusto yung visor, pwede ka dito maglagay ng goggles. Tatanggalin mo lang yung kanyang visor dito. Pwede mo nang lagyan ng, kasi bagay din to lagyan ng goggles ko. Kasi sa mga classic bike, mostly nagagaggles sila. Pabilog yung kanilang helmet or classic na helmet, tapos nilalagyan nila ng goggles dito, no. Marami namang goggles ngayon na mura lang na magkakasya dito. So ano pa yung mga nakalagay dito? May badge po siya na Zebra. And ito, I think plastic lang po itong gold. Hindi gaya dun sa Nomad, Spy Nomad data yon. Kung nakalimutan, medyo matagal lang kasi last year pa yun yung review natin. Same din sila na may screw dito, pero ito hindi siya metal. Kulay gold lang siya na parang plastic. Yung kanyang lock dito sa kanyang release area na kanyang visor, kung ako nagkakamali sa pagsabi. And may nose deflector din siya na removable kung gusto nyong kunin to para at least medyo mas malapad pa yung kanyang viewing. Yung hindi ko lang nagustuhan, sana medyo mas pinalapad pa yung kanyang viewing angle dito, mga ganon siguro, para at least yung atin vision kapag sinuot ay mas malapad. Pero okay na din to, no. So napakaganda ng mga linings niya sa loob. Tingnan natin mamaya. And nga pala, meron dito siyang pasukan ng hangin, and yung labasan naman, yung kita nyo naman dito sa may ilalim. So ang wala lang dito sa kanya, yung kulang, I think wala po siyang on off para dito sa kanyang vents. Yun naman talaga kasi yung mga design ng classic or mga old na mga design ng helmet noon ay wala po silang on off. Saka ano lang, may butas lang, may pasukan lang ng hangin, okay na. So
Kung hindi ka naman mapili talaga sa helmet, okay to, astig yung kanyang design. Parang mamahalin talaga na helmet. Yan. Napakaganda. So tignan naman natin kung ano yung nasa loob nito. So ayan yung sa loob niya, meron ditong Allen screw para dun sa kanyang mag-change ng kanyang visor. Meron po siyang dala. And yung nagandahan ko dito, yun yung part na to na parang leader type. Tapos meron pa siyang emergency pull. Mostly kasi na mga helmet na makita mo may emergency pull nasa 3,000 plus. Ano yun? And yung kanyang paddings naman, gaano ba katigas or gaano ka, hindi siya masyadong matigas kasi nga yung sa ilalim or bandang ilalim nito ay medyo ano siya, proper talaga na leather. Hindi naman siya makapal na leather, pero at least leather po yung dito niya. So malamig to sa may bandang ilalim ng helmet, no. So quick release. And syempre yung paddings doon sa itaas, sobrang thick niya, sobrang kapal. Napakaganda, parang mamahalin talagang classic type helmet to kasi yung kanyang paddings dito sa may bandang itaas hanggang doon sa pinakataas at sa pinakalikod, malaman talaga yung kanyang paddings, no. And nagtatanong ka naman kung intercom. Yes, intercom ready po ito. So sa murang helmet na to, intercom ready na siya. Meron pa siyang emergency pull. And nga pala, single visor lang po ito kasi yung mga design naman talaga ng classic na helmet ay mga single visor noon, no. So at least meron siya, may part siya na modern and medyo may pagka classic. So size large po ito. So true to size po siya or Asian size, no. Pero mas maganda pa rin na sukatin natin in person kung meron malapit yan sa inyo. So yung size nito kasi walang nakalagay kung anong number. Ayan, kita nyo ba? Walang nakalagay dyan na yung wala dito yung ICC at saka, pero yung sa carton niya meron nakalagay doon na ECR 2205. And yung nagma-manufacture nito ay same lang din yung manufacturer ng Jelly na 2025 mostly. Same po sila ng factory yung pinanggalingan. And sa hindi nakaalam, yung Zebra po ay partner na ng Jelly Philippines, no. So yun siguro dahil doon ay naging isa din yung manufacturer nila. And yung merong yung mga design ng Jelly minsan makikita mo dito sa Zebra na brand, no. So yan yung looks niya, napaka-astig sa harap. Ganda nito gamitin sa mga coffee racer type or sa mga chopper bike, no. And sa mga scooter bagay din. I think meron siya mga iba't ibang kulay. Mag-available yung mga iba't ibang kulay siguro mga next month. I think nasabi ko naman lahat dito kung ano mga features dito, yung leader type, emergency pull at napakagandang leader dito. And syempre hindi natin makakaligtaan kung ano yung weight nito. Tignan natin, baba muna natin to. So ayan, tignan natin kung anong weight nito. May papel po siya, ayan. So ayan yung ating weighing scale. Tignan natin kung gaano kabigat or gaano kagaan to. So ayan, yung kanyang bigat ay nasa 1,424. Grabe, sobrang gaan. Mas magaan pa po siya doon sa Jelly Carina na nagre-range ata yun 1,460 grams. So ito naman ay nasa 1,425. Sobrang gaan. Parang hindi mo feel na may helmet ka kasi nga yung mga weight na 1.4 sobrang gaan na talaga pag sinusuot. So try nyo kung meron kayong kung merong malapit dyan shop sa inyo na merong Zebra Bertoso, please consider nyo to kasi napakamura lang din. Meron siya naka-emboss dito or naka-print na Zebra helmet talaga, and napakaganda ng stitching. Wala po siyang parang hindi maganda na stitching. Hanggang sa loob napaka-smooth, napakaganda din ang kanyang padding. Sulit na sulit, parang snug fit na din siya kasi sobrang makapal ng kanyang paddings dito. Siguro yung sa mga size na pambabae magla-large, sa lalaki naman siguro mostly yung mabibili dito ay XL, no. And nga pala, quick release kung di ko nasabi. And kung gusto nyo tong i-remove kasi removable naman, and washable po yung kanya mga paddings, no. Kung gusto nyo labhan, pwede po siya. So I think nasabi ko naman lahat. So 1,430 grams, not bad for this helmet. And syempre branded si Zebra. Ayan yung mga nakalagay dito: X Clear Trans Windshield, letter wind, ano ba to? Enter wind, OW stand,
V-Hard SUR, quick release, anti-scratch, optimum visor, and size large. Ito sa harapan may naka-DOT FMVS. ECA dito pala sa sticker niya sa harap meron nakalagay ECR 22.06. And syempre, pin lock ready. Kung gusto niyo lagyan pin lock dito na sticker sa harap. And sa loob naman kung gusto niyo lagyan ng anti-fog. So ready na po siya. So I think wala na akong nakaligtaan sa napakagandang helmet na to. Thank you sa pagpanood. Peace.